Eto na naman po ang news that matters mga kababayan. Eto po, pag-uusapan po natin dito, may bago dito kay Orly Gutesa. Pero bago tayo mag-umpisa, huwag nyo munang kalimutan i-share, like at subscribe tong videos na to nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Eto na po tayo mga kababayan. Eto mga kababayan, merong kasamaan itong si Orly Gutesa na ang pangalan ay si Apong Retard. Na kung saan itong si Apong Retard ay siya yung magdi-discuss dito, yung sa notary affidavit ni Orly Gutesa. At yung paano nila pinapasok yung mga pera ni Congressman Romualdez. So papakinggan natin at i-connect lahat dito sa video na to yung mga salaysay ni Orly Gutesa. At ang latest nga ay papasabpi na daw ni Pinky Lacson itong si Senator Marcoleta mga kababayan at itong si Attorney Pichi at saka itong si Orly Gutesa ng Supreme Court. Yung latest na sinasabi ni Pinky Lacson kasi pinapavalidate ni Ping Lacson yung affidavit ni Orly Gutesa sa Manila Regional Trial Court at titignan kung fake ba yun o hindi. Paano titignan kung fake? Nakakatawa naman, di ba? Yung notaryo is not a big deal mga kababayan, di ba? Ang big issue dito, pag-witness ni Orly Gutesa, yung pag-o-oath niya dyan sa Senate hearing, yun ang pinakamahalaga dito mga kababayan. Hindi yung notaryo mga kababayan, Diyos ko. Alam naman natin yung mga notaryo na yan is wala naman yung ano dyan, yung abogado, di ba? So dapat ang kakasuhan ni Ping Lacson dito, hindi si Gutesa, yung attorney na hinayaang maano yung notary ni affidavit ni Orly Gutesa mga kababayan, di ba? Itong mga to kasi mga puppet at tuta ni Marcos itong sila Ping Lacson kaya nagdadrama-drama dyan sa Senate hearing, kaya yan ang ginawa nila. Sabi nga dito ni Senator Marcoleta mga kamaters at itong si former Marine Colonel retired Ariel Corobin na itong si Orly Gutesa ay isang credible witness. At ang malaking katanungan dyan ay kung sino yung nagtatak ng seal mga kababayan dyan sa notaryo. Nako mga kababayan, huwag ho tayong maniniwala dito kay Pinky Lacson. Dahil sinisiraan niya lamang itong kredibilidad at dignidad ni Orly Gutesa mga kababayan. Na ito nga si Orly Gutesa ay sinakripisyo niya ang kanyang buhay, pati ang kanyang mga pamilya para lamang dito sa ating bansa na labanan ang korupsyon. Babuti na lang at may mga rin dyan na kasamahan ni Orly Gutesa mga kababayan na kung saan na tumulong sa kanya at sinisiguro yung kanyang seguridad. Kaya nga mga kababayan, hindi na nga pumunta itong si Sir Orly Gutesa dyan sa Department of Justice kasi alam niya na may one step forward ang galawan dyan So heto mga kababayan, panonoorin na natin. So ayan mga kababayan, i-share ko na sa inyo itong FB fan page ni Apong Retard, yung video na to na kung saan ito na, panonoorin na po natin. Dahil kabaro ko sa Philippine Marines, ang sentro ngayon ng atake, si Master Sergeant Gutesa na dumalo sa pagdinig sa, alam nyo na, hindi ko na babanggitin, nilayo ko ng mga ganyan-ganyan. Ito yung unang pagkakataon na may ganito akong paksa. Alam nyo naman, pakanta-kanta lang ako, yung mga inspirational messages ko. Ayoko sana sa ganito. Pero kahit sa munting pamamaraan lang, matulungan ko siya kung paano magpaliwanag. Yung sinasabi na peke na notaryo dun sa kanyang sinumpaang salaysay. Okay? Unang-una, kapag pumunta kayo doon sa malalaking kampo, halimbawa Camp Aguinaldo, Campo Crame, yan, pati NBI, pati DOJ, doon mismo sa harapan, ang daming nagnonotaryo doon. Yan, di ba? Yung transaksyon mo sa loob, uutusan ka nung concerned office na yan, magpanotaryo ka muna. Ngayon, lalabas ka, ang dami doon, nakahilera, mga pwesto. Pero hindi nyo doon makikita yung mga abogado. Yan. Kalimitan, andun lang yung kanilang sekretary. Kaya sa'yo, Pinky Lacson, sampal sa mukha mo to ha. Itong mga big issue sa'yo, itong mga notaryo. At dahil ikaw, alam mo naman yan na walang mga attorney yan. Kahit ikaw mismo, kahit ikaw pumunta doon, malalaman mo na yung kasagutan palibhasa kasi talagang dinidelay mo lang itong pagpapahayag ni Gutesa. Talaga kasi ikaw dinedelay mo lang yung pagpapahayag ni Sir Orly Gutesa na alam mo kasi na itong si Orly Gutesa siya yung makakapagtuturo dito at makapagdidiin dito kay Congressman Romualdez. O staff. Sila na yung pipirma. Pero bakit tinatanggap yun? Kasi walang issue. Ito, may issue dahil siya lang yung kaisa-isahang bumanggit doon sa pangalan na binanggit niya. Yan. Yan. Alam ko yung iba sa inyo, naranasan na nila yan. Walang abogado.
Yan, Ang totoo po pipirma yan. doon, yung secretary lang. Sa probinsya, kalimitan ang nakikita doon kasi yung mga abogado dahil kukunti lang yung tao eh. Pero sa Metro Manila, sabi ko nga, kalimitan, staff o secretary lang. Marami pang nagsasabi doon, nakakasuhan daw siya. Anong ikakaso nyo doon? In good faith naman yung pagpapirma niya. In good faith naman yung pagpapanotaryo niya. Oh, Tama. di ba? Ang kasuhan yung secretary ng abogado, yung pumirma doon. At pustahan tayo. Kung kontra doon sa binanggit niya na pangalan, yung abogado na yon, hindi na yun magrereklamo, di ba? Number 2. Ito yung sitwasyon na bibihirang mangyari, pero naranasan ko kasi yon. Yung, pwede namang siya yung pumirma, halimbawa lang, siya yung pumirma. Pero tinakot na siya. Tatakutin Yun. siya. Hindi naman yung takutin na may mangyayari sa iyo pag hindi mo talikuran yung pirma mo. Hindi naman ganoon ang manakot. Alam niyo yung manakot? Kasi sabi ko nga, nasubukan ko na lahat yan. Simple lang yan. Halimbawa, tatawag ka. Hindi mo tatalikuran yung pirma mo na yon. Alam ko kung saan nag-aaral yung mga anak mo. Ganoon lang panakot. Ang dali lang yan. Di ba? Tama. Simple lang. Siyempre, si attorney, ano na yan, talagang parang nasindihan na yung point niya yan. I-deny na niya. Pero bibihirang mangyari yon. Ito pa. Yung sinungaling daw si Tapgute, hindi nyo kilala yung tao. Ako, kilala ko siya personal. Yan, Ping Lacson. Ang sundalo Sampal may sa'yo yan. kanya-kanyang field of specialization. May infantry, may supply, ano ba yun? Quartermaster. Kami, parehas kami ng field of specialization. Kaya alam ko yung diskarte niya. Yung hindi niya pagdalo sa paanyaya ng DOJ, diskarte niya yun. Diskarte ng Intel yun. Ikaw, inimbitahan ka, alam mo na ang laking tao yung binanggit, tapos pupunta ka doon sa imbitasyon. Hindi Alam ng mga kasundaluhan yan, ang Intel, laging advance mag-isip yan. Kung iniisip mo para bukas, halimbawa, Sabado bukas, yung Intel nag-iisip na para Miyerkules yan. Ito pa, bakit daw hindi hinarang sa gate yung magdi-deliver? At saka sa kaalaman ng hindi nakakaalam, yung gate ng Forbes, hindi nasasakupan yung bahay doon ni, alam nyo na. Ayan, mga kababayan ha, yung sa sinabi nito ni retired, si Apong retired, yung bahay ni Congressman Romualdez, hindi dun sa loob kasi hindi nasasakupan dun sa loob ng gate. So ibig sabihin, baka hindi ho sa loob ng gate yun, sa labas. Oo nga naman. Kasi baka kung sa loob yun, makikita ng mga kapitbahay, di ba? Nagdadatingan yung maraming mga alipores nila dyan na daladalang bag. Kaya na hinala nga naman, di ba mga kababayan? Yung McKinley Road na yan, from EDSA papunta ng BGC, andun, along sa McKinley yung bahay niya. So ibig sabihin mga kababayan, along McKinley Road yung bahay ni itong si Congressman Romualdez. Yan po, dito yung sinabi ni Apong retired. Hindi nasakupan ng main entrance. Alam po yan, ilang beses na akong nakapasok sa bahay niya. Yan. Okay? Sa mga nagmamalasakit sa kanya, katulad namin sa Marines, nasa maayos na kalagayan siya. Ayaw niya lang magtiwala siguro sa ibang tao. Lalo na dun sa nag-imbita sa kanya. Ako, ayaw kong magbanggit ng mga, neutral lang ako. Para lang kay Tapgute yung pinaliwanag ko. Alam niyo naman, may kasabihan. Marines is always a Marines. Ayan mga kababayan narinig niyo po yung sinabi nito ni itong si Apong retired, yung kababayan natin. Bossing, saludo po ako sa iyo. Maraming salamat po sa mga informasyon nyo, dahil yung mga fake news na yan ang daming lumalabas. Ito po yung totoo. Itong pahayag ni Master ni itong si Apong retired mga kababayan. Itong si Master Sergeant Gutesa ay ayos lang ho yung kalagayan niya. Huwag ho tayong mag-alala dahil maayos yung kalagayan ni Master Sergeant Gutesa. Maraming salamat po sa iyo, bossing. Ayan po mga kababayan, kaya ikaw, Ping Lacson, kaya kung yung galawan mo talagang hindi naman talaga maayos, huwag ka nang masyadong nag-epal-epal kasi nalalaman din ng taong bayan yung mga kasinungalingan mo. Yung pagtatakip mo dito sa mga magnanakaw na to, mabubuklat din yan at balang araw babalik din yung karma sa inyo. Kaya kayong mga magnanakaw kayo,
darating yung araw ninyo. Ayan po mga kababayan, narinig niyo na po yung pahayag ni Apong Retired. Itong si Orly Gutesa, maayos lang yung kanyang kalagayan. Kaya hanggang dito na lang muna tayo mga kababayan ha. Maraming salamat po sa inyo at huwag niyong kalimutan i-share, like at subscribe itong videos na to nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po mga kababayan. News that matters and God bless.